Bitbit ang isang kahon na masarap na cake, at isang paper bag na puno ng mga biniling pagkain. Patakbong tinungo ni Lily ang elevator na halos sarado na. Sa huli, nakarating siya sa pintuan at nakahinga na maluwag nang bumukas ito. Anong floor ka, miss? Tanong ng isang lalaki na nakatayo malapit sa mga buttons ng elevator. Ang kanyang boses ay may kaunting kabaitan. Tila nag-alala na hindi siya makasakay. 14 na TA floor, nakangiting sagot niya. Puno ng pasasalamat sa mabait na estranghero. Siguro'y napansin nito ang mga bitbit niyang mabigat, kaya't nagmagandang loob itong tulungan siya. Gayon kasi ang kaarawan ng boyfriend niyang si Henry, at balak niyang bigyan ito ng sorpresa. Hindi siya bumati kaninang umaga, kunwari nakalimutan ito. Ngunit sa totoo lang, labis ang kanyang pananabik na ipakita ang keke na kanyang pinagpuyatan noong nakaraang gabi. Halos madaling araw na siyang nakatulog matapos ang ilang ulit na pagsubok bago niya ito na perfect. 14 na TA floor, ulit ng lalaki nang bumukas ang pinto ng elevator. Nagpasalamat siya sa kanya bago lumabas. Nang makalabas, agad niyang binaybay ang mahahabang hallway hanggang sa makarating sa harap ng unit ni Henry. Kinuha niya ang keycard mula sa kanyang bag at maingat na binuksan ang pinto. Tahimik siyang pumasok sa loob ng unit at nagtaka siya nang mapansin ang dilim sa sala. Ngunit hindi na niya ito pinagkaabalahang buksan. Dumiretso na lamang siya sa silid ni Henry. Alam niyang naroon lang ito at natutulog, bagong uwi mula sa isang business trip, at ilang araw din silang hindi nagkikita. Miss na miss niya ito. Nang makarating siya sa tapat ng pinto ng silid ni Henry, inilapag niya ang mga bitbit, at takmang bubuksan na sana ang pinto nang bigla siyang nakarinig ng isang ingay mula sa loob, mga ungol na tila nagmumula sa isang babae. Para kumpirmahin, dahan-dahan niyang pinihit ang pinto, at sa kanyang pagpasok, bumungad sa kanya ang isang eksenang hindi niya kailanman inasahan. Henry, hindi makapaniwalang tawag niya sa pangalan ng kanyang nobyo, na tila sarap na sarap sa ginagawa ng babae sa ibabaw niya. Napabalikwas si Henry, gulat na gulat, at tumingin sa kanya. Ang babae, na tila nahulog mula sa kama, ay walang saplot, at kitang-kita niya ang kabuuan nito. Ganoon din si Henry. Bebe, let me explain, anya. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi niya na mapigilan ang pagtawa habang naiiling. Let you explain. Ano pa bang dapat mong ipaliwanag? Kitang-kita naman ang ebidensya ng iyong pagtataksil. Ito ba ang ginagawa mo kapag wala ako? Ang magpakasasa sa ibang babae sa ibabaw ng aming kama, puno ng galit na tanong niya. Baby. Sabi nito, ngunit hindi siya nagpatinag. Tinaasan niya ito ng kilay, sabay sulyap sa nakalantad na katawan ni Henry, lalo na sa pagitan ng mga hita nito, na tila hindi man lang nag-abala na takpan. Huwag mo akong matawag-tawag na babe. Wala akong nobyong tridor at manloloko, sigaw niya, sabay sulyap sa babae na tahimik na nakaupo. Ngunit sa mukha nito ay makikita ang saya na nagkakagulo silang dalawa ni Henry. Sigurado siyang hindi lang ito isang kampalipas oras ng kanyang walang modo na nobyo. Maaring ito rin ay nobya niya, katulad niya. Bakit kailangan mong magpaliwanag sa kanya, Henry? Di ba sinabi mong hihiwalayan mo na ang babaeng yan kapag ginawa ko ang gusto mo? Ngayon, ginawa ko na, kaya ano pang hinihintay mo? Idispose, anang babae, na nagpasiklab ng galit sa kanyang dibdib. Nilapitan niya ang babae at ubod ng lakas na sinampal ito sa magkabilang pisngi. Halos umalingaw-ngaw ang tunog ng pagkakasampal sa buong silid, tila isang malakas na sigaw ng katotohanan. Ang lakas ng loob mong insultuhin ako. Maganda ka, pero isa kang higad, makati at mapanira. At huwag na huwag mo akong ikukumpara sa'yo, ha? Dahil kahit kailan, hindi ko ibubuka ang mga hita ko para lang makuha ang gusto ko. In short, isa kang napaka-chep na babae. At sa tingin mo, ididispat sa ako ng magaling na lalaking yan. Well, to tell you, hindi na kailangan dahil ako mismo ang magdi-disappear. Bebe, ano yan? Tanong ni Henry. Ngunit sa halip na sagutin, binuksan niya ang kahon at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Di ba birthday mo today? Heto pinagpuyatan ko pa nga kita eh. Kainin mong lahat, galit na wika niya, sabay tapon ng keke sa kanyang manlolokong nobyo, na tila hindi inaasahang gagawin niya iyon. At para sa iyo, little higad. Kinuha niya ang mga laman ng paper bag, binuksan ito, at basta na lamang isinaboy ang mga pagkain sa babaeng hindi nakahuma sa kanyang ginawa. Bebe, sigaw ni Henry, habang akmang itatapon ulit niya ang laman ng isa pang disposable plastic sa mukha ng babae. Ano? Ipagtatanggol mo siya. Sa bagay, ano nga ba naman asahan ko sa'yo? Alam nyo, bagay kayo, no? Bagay ang itsura nyo kasi ganyan, karumi ang pagkatao nyong dalawa.
Isa kang manloloko. Pinagkatiwalaan kita, lagi kitang inuunawa, pero ito lang ang igaganti mo sa akin. Bakit, Henry? Ano bang ginawa kong mali para gawin mo ito sa akin? Tanong niya, habang pigil na pigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi niya ipapakita sa kanila na siya'y mahina at labis na nasasaktan. Hindi niya hahayaan na makita ng babaeng ito na isa siyang mahinang nilalang. Hindi mo kayang ibigay ang pangangailangan ko bilang lalaki, kaya naghanap ako ng iba. Ilang beses ko nang pinaparamdam sa'yo na gusto kong makipag-isa sa iyo, pero binabaliwala mo lang ang aking mga hangarin. Lagi mong sinasabi na hindi ka pa handa, kahit alam mong pakakasalan naman kita anitem. Kaya masisisi mo ba ako kung hanapin ko sa iba ang hindi mo kayang ibigay sa akin? Sabi nito, na nagpasiklab ng galit sa kanyang puso. Sa dahilang hindi ko maibigay ang gusto mo, nagawa mo akong lokohin. Dahil lang diyan sa leche, ang init ng katawan mo. Kung talagang gusto mo nang mangyari sa atin, di sana inisip mo munang pakasalan ako. Ang babaw mong tao. Ngayon ko lang napatunayan na init lang ng katawan ang mahalaga sa'yo, at hindi talaga tapat ang pagmamahal mo para sa akin. Ngayon ko pinagsisisihang minahal kita. Ngayon, magpakaligaya ka sa kandungan ng malanding higad na, yan kasi tinatapos ko na ang lahat ng meron tayo. Sana ito na ang huling beses na makikita pa kita. Pati na rin ang pagmumukha nyo. Pagkasabi niya nyon, mabilis niyang nilisan ang unit ni Henry. Hindi pinansin ang pagtawag nito sa kanyang pangalan. Hindi mapigilan ni Lily ang pagdaloy ng kanyang mga luha habang umiinom. Matapos siyang umalis sa unit ng kanyang manlolokong ex-boyfriend, dumiretso siya sa bar upang magpalipas ng sama ng loob at gali. Sobrang nasaktan siya sa ginawa ni Henry. Ang panloloko nito ay tila isang matinding dagok sa kanyang puso. Sa sobrang sakit, nag-aalangan siyang muling magmahal at tumasok sa isang relasyon. Si Henry ang kanyang unang boyfriend, at labis niya itong minahal. Ngunit sa huli, siya'y sinaktan lamang. Kaya ngayon, narito siya, umiinom na mag-isa habang umiyak. Ubos na, nagtatakang tanong niya habang itinaas ang baso at binalingan ang bartender na abala sa pagpupunas ng mga baso. Pogi, alak pa nga, anya rito, kahit alam niyang may tama na siya. Hindi niya mapigilang umorder ng may inom. Kanina pa siya sa bar na iyon, at sa simula ay hinay-hinay lamang siya sa pag-inom. Ngunit sa tuwing naaalala ang panloloko ni Henry, takiramdam niya ay gusto na lamang niyang lunurin ang sarili sa alak. Ma'am, kaya niyo pa ho ba? Mukhang lasing na kayo eh. Tapos mukhang nag-iisa ka lang. Baka mapahamak ka niyan sa daan kung uwi kang lasing na lasing, sabi ng bartender, na tila nag-alala. Napahila mo siya sa kanyang mukha. Takialamero talaga ito. Concern ka ba sa akin, Pogi? Wow! Sana katulad mo ang ex-boyfriend ko, bago siya nag-isip na magloko. Pero wala na akong pakialam kung ano mang mangyari sa akin. Basta ibigay mo na lang ang order ko. Gusto ko pang uminom, gusto kong mawala at makalimutan ang sakit na nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Alak lang ang gusto ko, huwag mo namang ipagkait sa akin. Anya, sabay punas ng kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang palad. Bumuntong hininga ang bartender at naglagay ng alak sa kanyang baso. Inilapag ito sa kanyang harapan. Ibabalik na sana nito ang bote sa lalagyan nang mabilis niya iyong inagaw. Babayaran ko na rin, wika niya bago binalingan ang alak na nasa kanyang harapan. Sana lang mawala ang sakit na kanyang nararamdaman. O kahit papaano'y mabawasan man lang. Kung pwede namang mawala, sana ay mawala na lang ito, upang maipagpatuloy na niya ang kanyang buhay nang walang anumang iniinda. Kung alam kong ganito kasakit ma-broken heart, sana hindi na lang ako nagmahal. Sana hindi ko na lang sinagot si Henry. Ay, isang tridor at manloloko. Kapal ng mukha niya, sinumbat pa sa akin na hindi ko ibinigay ang gusto niya. Siya ulo pala siya. Kung pinakasalan niya ako, di sana nakuha niya ang gusto niya. Katawan ko lang pala ang habol ng buwisit na yon. Mabuti na lang nahuli ko siya, wika niya, na para bang kahit sa pamamagitan ng paglalabas ng saloobin sa bartender, ay mababawasan ang bigat na dinadala sa kanyang dibdib. May mga lalaki talagang ganyan, ma'am. Pero sana huwag mong isarado ang puso mo, dahil sa sakit na dulot ng manlolokong boyfriend mo. Alam mo, ma'am, parte na ng buhay ang sakit. Nasaktan ka, pero ang sakit na nararamdaman mo ang magpapatatag sa'yo. Kung hindi man ang ex-boyfriend mo ang nakatadhana para sa'yo, sigurado akong may iba pang darating. Hintayin mo lang siya, pero habang wala pang lalaking iyon, enjoyin mo muna ang buhay bilang malaya, sabi nito, na nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa. Bigla siyang natigilan at napatawa, bago inisang lagok ang laman ng kanyang baso. Sinasabi mo lang yan kasi lalaki ka. Sigurado akong nakapanakit ka na rin ng damdamin ng isang babae.
Wala na akong planong magmahal kung masasaktan din naman ako. Wika niya, sabay laklak ng laman ng bote. Nang ibaba niya iyon, halos wala nang natirang alak. Grabe ka, maam. Ginawa mong tubig ang alak komento ng bartender. Kaya't nginisya niya ito at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang braso. Eseli. Huwag kang maingay, idlip lang ako Ingatan mo yung credit card ko, saka huwag kang maingay. Nahihilo ako, sabi niya bago ipinikik ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay biglang umikot ang kanyang paligid. Tila matapang ang alak na nainom niya. Nakaidlip na siya nang maramdaman ang mga brasong nag-angat sa kanya sa ere. Saan mo ako dadalhin? Sino ka ba? Ibalik mo ako doon. Gusto ko pang uminom nagpapalipas lang ako ng hilo. Anya, sinubukang angatin ang tingin sa lalaking may karga sa kanya. Ngunit hindi niya makita ang mukha nito dahil sa dilim ng paligid. Sarap ka, babae mong tao. Umiinom kang mag-isa sa ganitong klaseng lugar. Anang pamilyar na boses. Tinawanan lang niya ito at isiniksik ang kanyang mukha sa dibdib ng lalaki. Wala na nga akong pakialam. Anong magagawa ko? Niloko ako ng walang hiyang lalaki na yon. Sakit-sakit nga Parang dinudurog ang puso ko dahil lang hindi ko maibigay ang gusto niya. Ayon, naghanap ng ibang paglalabasan ng ini. Hindi pala sapat sa isang relasyon ang pagmamahalan lang. Saad niya, ang boses ay puno ng hinanaki. Kaya ka nagpapakalunod sa ala. Bakit hindi mo na lang siya kalimutan? Marami pang iba diyan na mas deserving at mamahalin ka ng totoo. Yung hindi lang katawan ang habol sa'yo. Yung lalaking handa kang pakasalan. Maganda ka, Lily, maraming lalaking naghihintay lang na mapansin mo. Sexy ka rin, kaya huwag mong sayangin ang iyong panahon at oras sa walang kwentang lalaki na yon. Anito, puno ng pangunawa. Talaga, maganda ako. Kaya mo bang patunayan ang sinabi mo? Tanong niya. Ngunit wala siyang nakuhang tugon. Hindi niya alam kung dahil ba sa kalasingan niya, kaya niya na itanong iyon, o talagang gusto lang niyang marinig ang sagot nito. Puro ka rin lang pala salita, hindi mo magawang patunayan sa akin na totoong sinasabi mo. Anya sa naiiyak na tono. Are you sure na gusto mong patunayan ko, yan sayo? Tanong nito, habang maisinasakay siya sa sasakyan. Tugon niya, sabay yakap sa lig nito. Then I'll prove it to you. Maghintay ka lang, bulong nito sa kanya. Sabay angkin sa kanyang labi. Ngunit hindi rin nagtagal, agad din itong pinakawalan bago nawala sa kanyang harapan. Siguro nga'y lasing na siya, para makaramdam ng excitement sa gagawin nila ng lalaki. Kahit hindi niya nakikita ang mukha nito, ngunit kilalang-kilala naman niya ang boses. Hindi mapigilang mapaungol ni Lily nang maramdaman ang malambot na kama sa kanyang likod. Kasunod ang pag-angkin ng isang hindi kilalang lalaki sa kanyang labi na agad niyang tinugon. Alam niyang lasing siya, ngunit mas lalo pang nalalasing sa halik na pinagsasaluhan nila, dagdag pa ang marahan nitong paghaplos sa kanyang katawan. Maya-maya, binitiwan nito ang kanyang labi at bumaba ang halik nito sa kanyang lig, patungo sa puno ng kanyang dibdib. Dahil sa pagkalasing at pagkahilo, hindi na niya masyadong napagtuunan ng pansin ang pagkawala ng kanyang mga saplot sa katawan. Tila nagmamadali ang lalaki. I'm sure pagsisisihan mo to kinabukasan, anang pamilyar na boses sa kanya. Bahagya niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ngunit blurred ang mukha ng lalaki, kaya't muli siyang pumiki. Maybe, but I want you to continue, Anya, sabay ngiti. Hindi nagtagal, naramdaman na niya ang unti-unting pag-angkin nito sa kanya. Kaya napakagatlabi siya, dahil sa kirot na dulot nito. I'll be gentle. Don't worry, bulong nito, kaya tumango na lamang siya bago tuluyang nakatulog. Kinabukasan, nagising siya na may mabigat na nakadagan sa kanyang tiyan. Sinulyapan niya ito, at ganoon na lamang ang palalaki ng kanyang mga mata nang makita ang mga braso na nakayakap sa kanyang biwang. Bigla siyang napabalikwas ng bangon. Ngunit napadaing siya nang kumirot ang kanyang pagkababae. Are you okay? Tanong sa kanya ng lalaking katabi. Hinarap niya ito, at ang gulat niya ay parang binuhusan siya ng malamig na tubig nang makita ang mukha ni Edward. Na tila naputol ang masarap na tulog dahil sa kanya. Okay ka ba? Anong ginawa mo sa akin? Bakit magkasama tayo? Bakit wala akong saplot? Inis niyang tanong. Ngunit kinunutan siya nito ng noo at muling umayos ng higa, saka ipinikit ang mga mata. Wala ka bang natatandaan? Ikaw ang nag-aya sa akin dito at gawin ang bagay na to. Tao lang ako at lalaking may pangangailangan. Kaya sino ba ako, para tumanggi kung ang mismong palay na lumalapit ay palalagpasin ko pa? You offered yourself to me. Hindi kita pinilit na makipagtalik sa akin. Tumahimik ito, kaya't lalo siyang naiinis. Hinampas niya ito sa dibdib. Lasing ako at hindi ko alam kung anong mga pinagagagawa ko.
Ikaw ang nasa tamang wisyo. Dapat hindi mo sinamantala. Aano na ako ngayon? Wala na nang iniingat-ingat ang puri. Naiyak na sabi niya, sabay subsob ng kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Nakainom rin ako kaya hindi ko napigilan na matukso sa'yo. Sagot nito, ngunit hindi niya ito pinapansin. Hindi ko nga binibigay ang sarili ko sa bisita kong ex na yun eh. Tapos sa'yo lang palang bagsak ko. Sa'yo pang malapit ng ikasal, wika niya, bago marahang bumaba ng kama at binalot ang kanyang hubad na katawan sa isang kumot. Pagkatapos, pinulot niya ang kanyang nagkalat na saplot sa sahig at tumasok sa banyo upang magbihis. Paglabas niya, nagbibihis na rin si Edward. Kaya bigla siyang napatigil at saglit itong tinitigan. Ang puso niya ay naguguluhan sa mga emosyon na bumabalot sa kanya. Pwede bang kalimutan na lang natin ang nangyari sa pagitan natin? Total, hindi mo naman ako pananagutan kahit gustuhin ko. Sabi niya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Matino akong babae, kaya sana huwag mo na lang ipaalam sa iba ang tungkol sa nangyari sa atin. Dagdag pa niya, na ikinalingon nito sa kanya. Sigurado kang kalilimutan na lang natin ang nangyari kagabi. Tanong nito, na mabilis niyang tinanguan habang hinahanap ng tingin ang kanyang bag. O Sage, kung yon ang gusto mo. If you're looking for your bag, nasa kots ko yon. Sumabay ka na sa akin, or if you want, ihahatid na lang kita sa tinitirhan mo. Anito, habang maingat na inaayos ang sarili sa kanyang harapan. Huwag na, baka mamaya may makakita pa sa ating dalawa na magkasama. Makarating pa sa fiance mo, mahirap na, baka ako pang maging dahilan ng hindi niyo pagkakaunawaan. Sige na, mauna ka na at pakibigay, na ilang niyang sabi, tinitingnan ang receptionist ng hotel. Doon ko na lang kukunin, sabi niya, na tinanguan na lamang nito bago siya iniwan. Inalipas muna niya ang 5 minuto, bago siya bumaba sa lobby ng hotel. Lumapit siya sa receptionist at nagtanong kung may bag na iniwan dito. Opo, ma'am. Teka, kukunin ko lang, anang babae, sabay iniwan siya. Pagbalik nito, dala na nito ang kanyang bag. Kinuha niya iyon at nagpasalamat bago lumabas ng hotel. Kumara siya ng taxi at nagpahatid sa bar, kung saan naroroon ang kanyang sasakyan. Pagdating doon, binayaran niya ang taxi driver, bago lumipat sa kanyang kotse. Ngunit bago niya ito pinaandar, nag-text muna siya kay Edward na hindi siya makakapasok, dahil nananakit pa rin ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung ilang beses siyang inangkin nito, basta't masakit ang gitna niya, at hindi niya kayang gumalaw. Okay, take your time. Pumasok ka na lang, pag feel better. Reply nito sa kanyang text, na hindi na niya pinag-aabalahang replyan. Mamaya na lang kung ano pang isipin nito. Binalik niya ang cellphone sa kanyang bag, binuhay ang makina ng kanyang sasakyan, at nagmaneho pa uwi sa kanyang bahay. Matagal na siyang naninirahan mag-isa sa bahay na nabili niya, habang ang kanyang mga magulang ay nasa ibang bansa. May negosyo ang mga ito doon at umuwi lamang sa Pilipinas tuwing Pasko o may mahalagang okasyon. Wala nang mas mahalaga sa kanila kundi ang negosyo, kaya't naiinis siya sa kanyang mga magulang, na para bang walang anak na nangangailangan ng gabay. Mabuti na lang at sa poder ng kanyang lola siya lumaki, kaya natutunan niyang maging independent, lalo na nang pumanaw ang tanging taong nagmamalasakit sa kanya. Ano kayang sasabihin ni lola kung nabubuhay pa siya at nalaman na naibigay niya sa lalaking malapit ng ikasal ang kanyang puri? Sa pag-iisip kung anong magiging reaksyon nito, bigla na lang siyang napangiwi at itinuon ang atensyon sa pagmamaniho. Mabilis na lumipas ang 1 buwan, na hindi man lang napapansin ni Lily. Masyado niyang itinuon ang kanyang atensyon sa trabaho, dahil ayaw na niyang alalahanin pa ang mga nangyari sa nakaraan. Gusto niyang mag-focus na lamang sa kasalukuyan at sa kanyang hinaharap. Hoy friend, pansin ko lang ha, kailan ka pa nahilig sa marshmallows? At teke note, yun na lang ang kinakain mo. Di ba hindi ka naman kumakain yan simulat sa pool? Saka parang nadadagdagan ng timbang mo. Ani Mia, kaya't naudlot ang pagsubo niya ng marshmallow at matalim na sinulyapan ang kaibigan na katrabaho rin niya. Ano namang masama kung kumain ako nito na dati kinakaayawan ko? Pinagbabawal na ba sa Pilipinas ang kumain ng marshmallows? Tanong niya, ang tono ay puno ng pagtatanggol. At saka, wala naman akong pakialam kung madagdagan ang timbang ko. Abor nga yun sa akin, para tigilan o layuan na ako ng mga katrabaho nating lalaki. At ang sarap kaya nito, lalo na kapag sinausaw mo sa chocolate syrup. Grabe, parang heaven ang pakiamdam. Wika niya, sabay alok sa kaibigan na inilahad ang lalagyan ng marshmallow, na halos ilan na lamang ang natira. No thanks, I love my figure, sagot nito, na tila nag-alala sa kanyang sariling anyo. Ikain mo na lang ako, Anya. Kaya siya na lamang ang kumain ng marshmallows,
bago ibinalik ang atensyon sa harap ng kanyang komputer. Hoy friend, umamin ka nga, buntis ka ba? Tanong nito, na agad niyang pinansin. Mabilis na pinagana ng isip niya ang mga posibilidad. At nang mapagtantong hindi pa siya dinadatnan, bigla siyang kinabahan. Friend, posible ba yun kahit one night stand lang? Tanong niya, na ikinalaki ng mga mata ng kaibigan, habang siya naman ay mangyak-ngiyak na. Wait friend ha, I explain mo nga at sinong ama. Don't tell me si Henry. Kaya kanya nagawang pagtaksilan, dahil hindi mo maibigay ang gusto niya. Kaya naman imposibleng siya. Now tell me, sinong naka-one night mo? Kilala ko ba si Sir Edward? Alanganing pag-amin niya, ang boses ay halos bumulong. What? Kay Sir talaga? Ha, friend naman. Ano ba yung kagagahang ginawa mo? Makikipagtalik ka rin lang, bakit kay boss pa? Malapit na yung ikasal. Anong gagawin mo ngayon? What if buntis ka nga, at saka posibleng mabuntis ka talaga? Lalo na kung wala siyang ginamit na proteksyon. Naku, ang laking problema niyan pag nagkataon. Lalo na, pag nalaman ng fiancé ni boss. Pero bago natin problemahin ang tungkol sa kanya, ang mabuti pa, mag-test ka muna. May ET ako rito, gamitin mo para makasiguro tayo. Sabi nito, kinuha ang bag at kinalkal. Pero habang hinahanap ang pregnancy test kit, hindi tumigil ang bibig nito. Mabuti na lang at break time, kaya walang nakakarinig sa mga sinasabi ni Mia. I was drunk that time, kaya hindi ko alam kung anong mga pinagagagawa ko. Basta't nagising na lang ako na nakatabi ko na siya sa kama, at parehas kaming walang saplot. Tapos kumikirot pa, yung gitna ko. Hindi ko naman ginusto yung nangyari Isa pa, sinabi ko na sa kanya, nakalimutan na lang namin ang namagitan sa amin. Pero friend, natatakot ako. Hindi pa ako handang maging ina. Ayokong maging dalagang ina, baka pag nalaman nila mommy at daddy, itakwil nila ako. Emosyonal at problemadong wika niya sa kaibigan. Friend, I'm here. Iwan ka man ng lahat, pero hinding-hindi kita iwanan. Nandito lang ako, kami ng pamilya ko, handang tanggapin ka sa kabila ng pagkakamali mo. O heto, Dian, pumunta ka na sa banyo, mag-test ka na muna. Alam mo naman siguro kung paano gamitin to, di ba? Tanong nito, na ang tinutukoy ay ang pregnancy test kit na hawak nito. Kinuha niya iyon at nagtungo sa LR. Pumasok siya sa isang cubicle at isinagawa ang pregnancy test. Habang hinihintay ang resulta, parang tambol ang tibok ng kanyang puso, punong-puno ng kaba. Makalipas ang ilang minuto, tinignan niya ang resulta, at ganoon na lamang ang panlulumo niya ng positibo ang lumabas na resulta. Ayon na rin sa 20 linya. Hindi pwede to. Hindi, bulong niya, ang boses ay puno ng takot at panghihinayang. Kahit anong gawin niyang baligtarin ang test kit na hawak, hindi na magbabago ang resulta. Dala niya ang bunga ng isang gabing pagkakamali. Isang gabi na hindi niya gugustuhing mangyari, kung hindi siya lasing. Ngayon, naguguluhan siya kung anong hakbang ang dapat gawin. Sasabihin ba niya kay Edward na buntis siya o hindi? Pero kung sasabihin man niya, pananagutan ba siya nito? Malamang, hindi, dahil ikakasal na ito sa fiancé niya. Friend, nandiyan ka pa ba? Tawag ni Mia mula sa labas ng kubico. Mabilis siyang tumayo at lumabas, sabay sa kaibigang nagulat sa kanyang hitsura. Sa balikat nito, binuhos niya ang kanyang mga luha, na tila nag-aasam na mabawasan ang bigat ng kanyang kalooban. I'm pregnant, Mia. Impregnant, paulit-ulit na wika niya, habang walang tigil sa pag-iyak, ang damdamin ay umaapaw. Eseli. Tandaan mo, hindi makakabuti sa'yo at sa babi mo kung iyak ka ng iyak. Ang mabuti pa, kumalma ka at makinig ka sa sasabihin ko, okay ba, anito? Kaya pinakawalan niya ito at luhaan ang hinarap ang kaibigan. Listen carefully. Una, hindi kasalanan ang babi mo na nabuo siya. Pangalawa, huwag mong sisihin ang sarili mo, dahil ang sanggol na nasa sinapupunan mo ay isang blessing mula sa langit. Dapat tanggapin mo siya ng buong puso, kahit nabunga pa siya ng isang pagkakamali. Ikatlo, nandito lang kami para sa'yo. Laging nandito ako. Pwede mong sandalan at tiyakan anumang oras na gusto mo. Pero please huwag na huwag kang gagawa ng ikakapahamak ni Bobby, dahil malaking kasalanan, yon sa Diyos. Naiintindihan mo ba ako? Tanong nito, kaya napatango na lamang siya, at kinuha ang inaabot nitong tissue. Pinunasan niya ang kanyang luhaang mukha, at ikinuyom ng mahigpit ang kanyang kamay. May plano ka bang sabihin kay Sir na nagdadalang tao ka? Kung pananagutan niya ang pinagbubuntis mo, abay, kung meron man siyang dapat na pakasalan, ikaw yon at wala nang iba. Nung hindi ka naman kasi niya ginalaw at sinamantala ang pagkalasing mo, hindi yan mabubuo.
O kung gusto mo, ako na lang ang magsasabi sa kanya kung nahihirapan ka. Sabi nito, na mabilis niyang iniling. Saka na, parang hindi pa ako handang isawalat sa lahat na buntis ako. Kung pwede, sa atin na lang munang dalawa. Ayoko rin na makagulo ng relasyon ng iba. Ang mabuti pa, halika na, bumalik na tayo sa trabaho. Yaya niya rito, na nauna nang lumabas ng comfort room. Hindi mapigilang mapakunot ng noo ni Edward, habang naglalakad siya patungo sa kanyang opisina. Napansin niya si Lily na nakapangalumbaba, tila napakalalim ng iniisip. Pero ang mas tumama sa kanyang atensyon ay ang bahagyang pagtaba nito. Konti lang naman, pero bumagay iyon sa kanya, lalo na't may katangkaran ang babae. Maya-maya, bumuntong hininga ito at hinaplos ang tiyan. Kasunod ang pagsilay ng munting ngiti sa labi. Bigla tuloy siyang nagkaroon ng hinala, dahil sa inakto nito. Kaya nilapitan niya ito. Can we talk? Tanong niya, na tila nagulat pa ito ngunit mabilis ring nakabawi. Formal na sinalubong siya ng tingin. About what, sir? Tanong nito. Ngunit sinanyasan niya itong sumunod sa kanya, patungo sa fire exit. Isang lugar kung saan walang makakarinig sa kanilang dalawa. Umaming ka nga, buntis ka ba? Diretsahan niyang tanong. Kahit mahina ang boses, alam niyang narinig ito, dahil bigla itong namutla at mabilis na nag-iwas ng tingin sa kanya. Answer me please, pakiusap niya, sabay hawak sa magkabilang balikat nito. Siniguradong hindi ito masasaktan. Kapag ba sinabi kong, pananagutan mo ako, kaya mo bang iwan ang fiance mo, kung sakaling nagbunga ang isang gabing, yon alang-alang sa anak mo? Kung hindi ang sagot mo, mananatiling walang kasagutan ang iyong tanong, ani nito. Napabitaw siya sa pagkakahawak rito, hindi makapaniwala sa sinasabi nito. Tinitigan niya ang mukha nito, bago bumaba ang kanyang tingin sa tiyan nito, at napaisip, kung kaya nga ba niyang iwan si Grace, para lang mapanagutan ang bunga ng kanyang ginawa kay Win ng gabing yon. Hindi ka makasagot, di ba? Hindi mo kaya. Kaya pwede ba, huwag ka na ulit magtatanong kung buntis ako o hindi, kasi hindi mo naman ako kayang panagutan. Maiwan na kita, marami pa akong trabaho. Asikasuhin ko pa yung resignation letter ko, sabi nito, na ikinakunot lalo ng kanyang no. Magre-resign ka. Para sa anong dahilan? Dahil ayaw mong makita kung unti-unting lumalaki ang tiyan mo. For goodness sake, Lily, anak ko rin yan kung sakalimang buntis ka nga, at may karapatan ako sa kanya. Naiinis na saad niya. Kung sakaling iwan ko ba siya, hahayaan mo akong maging parte ng buhay ng batang dinadala mo? Tanong niya. Ngunit nagbaling lamang ito ng tingin sa ibang direksyon, na ikinainit ng ulo niya. Pero pilis siyang nagpapakahirap. Alam na siya ang ama ng anak nito, kung totoo nga ang hinala niyang buntis ito. Ayokong makasira ng relasyon, sabi nito, kaya naguguluhan siyang napasabunot sa kanyang buhok. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Ang panagutan kita o kalimutan ang tungkol sa anak ko? Katulad ng utusan mo akong kalimutan na lang ang namagitan sa atin. My goodness, Lily, bata ang pinag-usapan natin dito. At kahit balibaliktarin mo man ang mundo, ako ang ama ng nasa sinapupunan mo. Wika niya, ang damdaming nag-aapoy sa kanyang boses. Bahala ka, basta huwag mo akong sisisihin kapag nagkagulo kayo sa oras na nalaman ng fiance mo na nabuntis mo ako. Sagot nito, na parabang sumusuko na. Ang sagot nito ay nagpatunay sa kanyang hinala. Buntis nga ito. So inaamin mong buntis ka nga, kagaya ng hinala ko? Tanong niya, at tinanguan na lamang nito. Nakahinga siya ng maluwag, hindi niya akalain na mabubuntis niya ito. Pero bakit nga ba hindi? Hindi lang naman ito isang beses na inangkin kundi maraming beses. At wala siyang ginamit na proteksyon. Kung wala ka nang sasabihin o itatanong, then babalik na ako sa trabaho. Kung maaari, huwag mo na lang ipaalam sa ibang kondisyon ko ha. Ayokong pag-usapan ng mga tao. Sige na, mauna na ako, paalam, sabi nito sa kanya. Akmang tatalikuran na sana ito nang hawakan niya ang kamay nito. Kaya napatingin ito ng diretso sa kanya. Kailan ang check-up mo? Anong mga cravings mo? Nahihilo ka ba sa tuwing umaga? Nahihirapan ka ba sa paglilihi mo? Sunod-sunod niyang tanong rito. Gusto niyang malaman ang pinagdadaanan nito. Gusto niyang maging parte ng pagbubuntis nito. Gusto niyang siyang magbibigay ng mga kailangan nito, lalo na mga gusto nitong kainin. Cravings. Marshmallows and chocolate syrup madalas rin akong mahilo at nakakahiya mang aminin, pero gustong-gusto kong naaamoy ka lalo na bago ako matulog sa gabi. At tungkol sa tanong mo, kung nahihirapan ba ako sa paglilihi? Ang sagot ko, dahil walang nagbibigay ng mga gusto ko. Hindi naman lingid sa kaalaman mo na naninirahan lang akong mag-isa sa bahay ko, kaya nga nagdesisyon na akong mag-resign, para doon na lang ako sa bahay. Bahagya naman siyang napatango.
Ngayon ay alam na niya kung anong kanyang gagawin. Responsibilidad niyang ibigay ang lahat ng kailangan nito. Tutal, hindi naman ito mahihirapan ng ganoon kung hindi niya ito nabuntis. Give me your address, pupuntahan kita sa bahay mo. Sabi niya, pero kinunan siya nito ng no. Bakit ka naman pupunta sa bahay? Tanong nito. Because I want, gusto kong malaman kung ayos ka lang ba. Kung safe ka at syempre, para matabihan kita. Gusto kong maging parte ng pagbubuntis mo. Gusto kong ako ang magbibigay at maglalaan ng mga gusto mong kainin. At, di ba sabi mo gustong-gusto mo akong naaamoy bago matulog? Bakit parang ayaw mo eh? Paano kung malaman ang fiance mo, nag-isip ka ba? Nairitang tanong nito, pero sa halip na sagutin ay aliw siyang napatitig dito. Hindi niya alam na ang kite pala nitong mairita. Bigla na lang namumula ang mga pisnsh. Bigla tuloy siyang napaisip, kung ganoon rin ba ito noong gabing inangkin niya ito, bago siya tinulol. Tugon nito. Ang cute mo. Sige lang, mainis ka sa akin para maging kamukhang-kamukha ko ang Bobby natin. Anya sabay tawa. Siya, ulo ka ba? Ako ang magiging kamukha ni Bobby kasi ako ang mommy. Diyan ka na nga, nakakairita ka, sabi nito sabay walkout. Naiwan naman siyang natatawa habang napapakamot sa bato. Mukhang mahihirapan siyang mapalapit sa ina ng kanyang magiging anak. Pero gagawin niya ang lahat, maibigay lang ang mga kailangan nito, lalo na ang suporta niya. At tungkol kay Grace, pag-iisipan niya kung anong magandang gawin dito. Tuluyan na ngang nagresign sa trabaho si Lily, upang mas maalagaan niya na mabuti ang kanyang ipinagbubuntis. Wala namang palya sa pagbisita sa kanya si Edward. Madalas ay sa bahay niya ito natutulog, lalo na kapag ni-request niyang tabihan siya nito, para lang maamoy niya ito. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay napupuntahan siya ni Edward, kagaya ngayong araw. Nag-text ito sa kanya na hindi siya mabibisita, dahil abala ito at ang fiance nito sa pag-aasikaso ng kasal ng mga ito, kaya isinasantabi muna siya nito. Bagay na ikinagagalit niya ng todo. Sa sobrang inis niya, ay nag-text siya rito na huwag na itong magpapakita sa kanya, at huwag na rin itong pupunta sa bahay niya. Alam niyang wala siyang karapatang mag-demand ng atensyon nito. Pero kasalanan rin naman ito, dahil sinanay siya nito sa sobrang atensyon. Kahit anong request niya ay ibinibigay nito. Isang text lang rito na puntahan siya, para lang magpaluto ng kung ano-ano. Agad itong dumarating kahit pa nasa kalagitnaan ito ng meeting. Pero ngayong araw ay talagang binigo siya nito, kaya naisipan niyang magkulong sa kanyang kwarto. Inilok din niya ang gate at front door, para hindi ito makapasok kung sakali mang maisipan nitong puntahan siya. Ganun pala kahirap ang mamalimos ng konting atensyon sa taong may iba ng prioridad. Bigla tuloy niyang naisip na sumunod na lamang sa mga magulang sa ibang bansa, at doon na lang manganak at manirahan. Nasa malalim siyang pag-iisip nang marinig ang sunod-sunod na busina sa tapat ng kanyang gate. Mula sa kanyang kinaroroonan ay sinilip pa niya ang labas ng gate, kung saan nakatigil ang sasakyan ni Edward, na nakasilis sa kanya, at sinasabing buksan niya ang gate. Pero umiling siya rito. Umalis ka na. Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka nang pupunta dito at magpapakita pa sa akin. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na. Sigaw niya rito, habang nakatingala naman ito sa kanyang kinaroroonan sa veranda. Lily, try to understand. Except you, may mga bagay rin naman akong kailangan kong asikasuhin. Katulad ng kasal niyo ni Grace mo. Kaya pinapaalis na nga kita para hindi ka na mahirapan sa sitwasyon mo. Ayan, inapalaya na kita sa responsibilidad mo sa akin. Kaya ko namang buhayin ang anak natin kahit wala ka. Sige, umalis ka na at huwag kang mag-alala. Alagaan ko ang anak natin, para kahit papaano makampante ang kalooban mo. Putol niya sa sinasabi nito, bago tumayo mula sa pagkakaupo. The heck naman Ano bang gusto mong gawin ko? Isa lang ang katawan ko. Gustuhin ko mang puntahan ka on time, para lang ibigay ang gusto mo. Hindi ko magawa, dahil may personal na mga bagay rin naman akong kailangang unahin. Sana naman kahit ikaw man lang maintindihan yon. Huwag ka naman sanang tumulad kay Grace na sarili na lang ang iniisip. Konting pangunawa naman Napapagod din naman ako. Sana man lang isipin mo rin ang kalagayan ko. Sana maisip mo man lang itanong kung kamusta ako. Kaya sabihan na, magpahinga ka rin kahit saglit. Mahalaga kayo ni Bobby at ayokong mawala kayo sa akin, kaya please lang, huwag ka namang magali. Kahit pagod ako sa pag-aasikaso ng kung ano-ano, dito pa rin ako dumidiretso, para kahit papaano, hindi kita tuluyang mabigo. Wika nito dahilan para makagat niya ang kanyang pang-ibabang labi. Bigla siyang nakaramdam ng konsensya. Hindi niya alam na napapagod rin pala ito, tapos dumagdag pa siya. Para tuloy ang sama niya rito. At para makabawi ay nagpasya siyang papasukin na ito,
para makapagpahinga kahit papano. Anong gusto mong merienda? Tanong niya rito nang makaupo na ito sa sofa. Mukha kasing hindi pa ito kumakain ng kahit na ano gayong hapon na. Anything basta gawa mo, sabi nito habang niluluwagan ang suot na kurbata. Okay, igagawa na lang kita ng egg sandwich at kape. Saglit lang, anya bago ito iniwan sa salas at dumiretso sa kusina. Gumawa siya ng 2 eggy sandwich bago nagtimpla ng kape. Pagkatapos ay inihatid na niya iyon kay Edward na nakasuot na lang ng puting sando at boxer shorts nang lumabas siya dito. Dito ako matutulog tonight para makabawi naman ako sa pambabaliwala ko sa iyo kanina. Sabi nito na tinanguan na lamang niya. Wala namang problema sa kanya na doon na ito matutulog dahil may nakalaan naman siyang silid para dito. Tinatabihan lang siya nito habang nagpapaantok at lumilipat rin kapag tulog na siya. Sa 3 buwan noong pagtulog sa kanyang bahay, ay wala pa ulit nangyayari sa kanila. Niyayakap siya nito't nilalambing, pero hanggang doon lang sila. Siguro takot na itong gumawa ng isa pang pagkakamali kaya ganon. Ikaw ang bahala. O sige na, maiwan muna kita. Magluluto lang ako ng dinner natin, magpahinga ka diyan ng mabuti. Kung gusto mo umidlip ka muna sa silid mo, gigisingin na lang kita kapag kakain na. Saad niya rito, pero nanatili lang itong titig na titig sa kanya, kaya bigla siyang nakaramdam ng pagkailang. Are you sure na kaya mo? Hindi mo kailangan ng pulong ko, tanong nito na marahan niyang inilingan. Sabi mo pagod ka kaya magpahinga ka. Kaya ko namang kumilos, buntis lang naman ako hindi baldado. Wika niya na kinatawan nito sa katumango-tango, kaya hindi niya mapigilang mapatitig dito ng matagal. Huwag mo akong titigan ng ganyan, baka magasala na naman ako. Sabi nito, pero halos bulong na lamang ang itong sinabi, kaya lang ay malinaw na malinaw niyang narinig. Pero nagpanggap siyang hindi yon narinig. Masama bang titigan ng ama ng babi ko? Kunway inis niyang tanong dito, na mukhang ikinaalarma nito, dahil bigla itong tumayo't lumapit sa kanya. Akala niya ay kung anong gagawin nito, pero mahinang pitik sa noo ang ibinigay nito sa kanya, kaya napahawak siya sa parteng pinitik nito. Ang cute ng mommy ng babi ko, nakakagigil. Halika na nga, tutulungan na lang kitang magluto. Alam mo namang ayokong mapapagod ka, sabi nito sabay akbay sa kanya at tigin niya patungo sa kusina. Nagpatinod naman siya, mas gusto kasi niya ang ideya nitong tulungan siya sa pagluluto. Pakiramdam ni Edward ay ang bilis ng panahon, habang pinagmamasdan niya si Lily, at ang tiyan nitong may kalakihan na. 5 buwan na ang ipinagbubuntis nito, pero parang nasa 7 na kaya'y lagpas pa, dahil may kalakihan. Noong magbuntis, parang noong nakaraan lang ay hindi niya mapaniwalaan na buntis ito, dahil sobrang flat ng tiyan nito. Ngayon naman ay parang nahipan ang tiyan nito na kagaya ng isang lobo. Bigla tuloy niyang naalala na sa next check-up nito, malalaman na nila ang gender ng babi nila at next month rin, ay ikakasal na siya, kay Grace na wala namang ibang ginawa, kung hindi ang talakan siya, patungkol sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, kaya sa halip na sa bahay niya umuwi pagkatapos ng trabaho, ay mas pinipili pa niyang kay Lily umuwi, para na rin may kasama ito. Mukhang malalim ang iniisip mo May problema ba? Tanong sa kanya ni Lily na maupo ito sa tabi niya, at marahang haplusin ang tiyan nito. Sinulyapan muna niya ito at pagkuway ngumiti rito, saka nakigaya sa ginagawa nitong paghaplos sa tiyan nito. Kagaya pa rin ng dati, tugon niya bago kinintalan ng halik ang ibabaw ng tiyan nito. Mukha namang nageks nito ang ibig niyang sabihin, dahil napatango ito bago nahiga sa sofa at umunan sa kanyang mga hita. Nakasanayan na rin nito na gawing unan ang mga hita niya, at siya naman ay sanay nang ginagawa siyang unan nito. Hindi pa rin ba siya nagbabago kahit konti? Ikakasal na kayo mahirap yung ganyan, komento nito sabay hikab. Alam niya ang oras na para sa pagpapahinga nito. Nasanay na rin siya sa oras ng pagtulog nito tuwing hapon. Kaya nga bigla tuloy ako nagdalawang isip kung dapat ko ba siyang pakasalan o hindi. Para kasing ang layo niya sa babaeng gusto kong maging asawa. Baka naman may advice ka diyan, bigyan mo naman ako kahit na ano. Sabi niya hoping na mapapayuhan siya nito kahit na papaano. Ano bang dahilan at gusto mo siyang pakasalan? Mahal mo ba siya? Masaya ka ba kapag magkasama kayo? Sunod-sunod nitong tanong kaya, bigla siyang napaisip. Masaya nga ba siya? Mahal pa nga ba niya si Grace? At ano nga bang dahilan kung bakit niya ito pakakasalan? Mahal, hindi ko na alam Hindi na kasi siya ang babaeng minahal ko dati. Malayong-malayo na siya sa Grace na sobra kong hinahangaan. Simula noong pasukin niyang mundo ng fashion industry, bigla na lamang siyang nagbago. Wala na akong maramdamang saya kapag kasama ko siya. Sa palagay mo ba dapat ko pang ituloy ang aming kasal? Tanong niya rito na ikinakibit nito ng balikat. Kung hindi ka na pala masaya bakit mo pa pakakasalan?
Kung alam mo sa sarili mong hindi ka na masaya at hindi ka na sigurado sa nararamdaman mo, bakit mo naman itatali ang sarili mo sa kanya? Sa bandang huli, pareho lang naman kayong mahihirapan kapag pinilit nyo ang isang bagay. Kaya hangga't maaga pa, mag-isip-isip ka na bago pa mahuli ang lahat. Think carefully, piliin mo kung sino o ano ba talagang magpapasaya sa'yo. Sabi nito kaya napangiti siya sa sinabi nito. Magsasalita pa sana siya na mapansin niyang nakatulog na agad ito, kaya malaya niyang napagmasdan ang mukha nito. Makalipas ang ilang sandaling pagtitig sa mukha nito ay dinampian niya ito ng halik sa labi. Kung gawain na nitong matulog habang nakaunan sa kanya, siya naman ay gawain ng nakawan ito ng halik, at kapag nagigising ito ay umaakto siyang parang walang ginawa. Sa ilang buwang lagi silang magkasama ay kilala na niya ang ugali nito, ang mga gusto at ayaw nito, at kung kailan maganda ang mood nito na pwede niyang tuksuhin nang hindi siya nabubugbog. Sa pabago-bago nitong mood, pakiramdam niya ay hindi na makukumpleto ang araw niya kapag hindi niya ito nakikita. Parang unti-unti na siyang nahuhulog dito, o baka mas tamang sabihin na mahal na nga niya ito, at hindi lang simpleng pagkagusto ang kanyang nararamdaman para dito. Kaya siguro nagdadalawang isip na siya kung pakakasalan pa ba niya si Grace o hindi na. Iyon nga lang ay hindi niya masasabi dito ang totoong nararamdaman, dahil baka isipin itong sinasamantala niyang sitwasyon at ang kalagayan nito. Kaya hanggat maaari ay itinatago na lang niya sa pang-aasar dito, kahit na alam niyang pikon ito. Pwede bang ikaw na lang ang piliin ko? Kayo ng Bobby natin. Pwede bang buuin na lang natin ang pamilya natin? Ikaw, ako, as si Bobby. Posible bang may maramdaman ka rin sa akin kagaya ng nararamdaman ko para sa'yo? Posible kayang mahalin mo ang isang katulad ko? Tanong niya, pero halos bulong na lang iyon. Baka kasi magising ito at bigla na lang siyang kumprontahin, at baka maging sanhi pa iyon ng hindi nila pagkakaunawaan. Mawawala na ang lahat sa kanya, huwag lang ang kanyang mag-ina. Kaya niyang mabuhay ng walang anumang yaman sa mundo. Pero ang mabuhay na malayo sa kanyang magiging supling at sa ina nito ay parang isang parusa para sa kanya. Kaya niyang mawala si Grace sa buhay niya, dahil ganon ang ipinaparamdam nito sa kanya. Kabaliktaran ni Lily na parang laging hinahanap ang kanyang presensya. Wala sa sariling napangiti siya nang makitang kumibot ang labi ni Lily, na para bang nananaginip na maganda. Lalo na nang ngumiti ito. And God knows kung gaano niya kagustong makita ang ngiting iyon ng dalaga. Sa tuwa niya ay muli niya itong dinampian ng halik sa labi. Pero nagulat siya nang bigla itong nagmulat ng mga mata. Pero muli ring pumikik at mas isiniksik ang sarili sa kanya. Umuungol pa ito na animoy may sinasabi, kaya pinakinggan niyang mabuti kung anong sinasabi nito. Pero sa kasamaang palad ay hindi niya maintindihan. Madaya, komento niya, pero kahit hindi niya maunawaan ang sinabi nito, habang tulog ay masaya pa rin siya. Dahil sa pagkakayakap nito sa kanyang braso na para bang ayaw na siyang pakawalan kahit na kailan. Parang siya lang ayaw na niya itong pakawalan. Pero may karapatan ba siyang ariin ito? Lalo na at ikakasal na siya. Pero aminin lang ni Lily na may nararamdaman ito sa kanya, ay agad siyang aatras sa kasal nila ni Grace, para ito na ang pakasalan niya. Kababa na sana sa sala si Lily, nang bigla siyang mapahinto nang marinig niyang may kausap sa telepono si Edward. Base sa tono ng boses nito, ay parang nag-alala ito sa kausap nito. Bigla tuloy siyang nakadama ng paninibugho sa taong kausap nito, na alam niyang walang iba kundi si Grace. Yung ginawa na niyang lahat para mapansin ang binata at mas piliin sila nito kesa sa babaeng iyon, pero mukhang kulang pa rin. Kahit yata anong gawin niya, ay hinding-hindi lalagpas ang pagiging magkaibigan at ina ng Bobby nito ang tingin sa kanya ni Edward. Para dito, inalayan siya ng sanggol na dinadala niya. Nothing more. Kahit kailan ay hindi siya magugustuhan nito, kagaya ng pagkagusto niya rito. Bigla tuloy bumigat ang dibdib niya. Parang hindi na niya mabibigyan ng buong pamilya ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Mukhang tuluyan ng magiging bastardo ang kanyang anak. Lalo na at malapit ng ikasal ang ama nito. Tuluyan na silang magiging ikalawa lang sa buhay nito. Dahil sa naisip ay bigla na lang siyang naiyak. Kahit kailan hindi niya naisip na magiging ikalawa lang siya sa buhay ng kahit na sinong lalaki. She deserves to be the first. Pero ano bang magagawa niya? Wala nga ba siyang magagawa? Kung isipin niyang mabuti, marami siyang magagawa at isa na roon ang lumayo kay Edward habang maaga pa. Pero saan naman siya pupunta? Ito na ba ang tamang panahon para sumunod siya sa kanyang mga magulang sa ibang bansa? Sa kalagayan niyang yon ay iyon na lang ang magagawa niya. Tama, iyon ang gagawin niya at itataon niya ang kanyang pag-alis sa araw ng kasal ni Edward. Kung hindi niya ito maangkin ng tuluyan, siguro ipapaubaya na niya ito sa totoong nagmamay-ari dito. At iyon ay walang iba kung hindi si Grace. I'm sorry, baby.
Pero kailangan na nating pakawalan ang daddy mo eh. I'm sorry kung ilalayo kita sa kanya. Kahit kasi anong gawin ni Mommy balewala. Kahit kailan hindi siya magiging atin. Mahal ko naman siya eh. Pero hindi niya kayang ibalik ang pagmamahal na yon. Nasasaktan lang ako sa kaalamang may mahal siyang iba. At tawad kung magiging selfish si Mommy ha. At sa palagay ko ang paglayang gagawin natin sa daddy mo ang pinakatamang gawin. I'm sorry baby, sambit niya sabay puna sa kanyang mukha. Maya-maya ay narinig niya ang mga yabag ni Edward, na palapit sa kanyang silid, kaya mabilis niyang inayos ang sarili, at sinigurong hindi mahalatang galing siya sa pag-iyak. Lily, are you awake? Tanong ni Edward sa kanya habang kumakatok. Siguro magpapaalam ito na alis muna, para puntahan ang fiance nito. Fiance. Isang salita, pero ang lakas ng sampal ng katotohanan sa kanya. Ipinapamukha talaga ng isang salitang, yun nawala lang siya, para kay Edward. Bakit? May kailangan ka ba? Tanong niya rito sa nanginginig na boses. Pwede mo bang buksan ang pinto? Tanong nito kaya tumayo siya at lumapit sa pinto. Binuksan niya iyon bago bumalik sa kama. May sasabihin ka ba? Tanong niya na maupo ito sa tabi niya, at masuyong haplusin ang kanyang tiyan, kaya napatitig siya sa mukha nito. His face na hinding-hindi niya makakalimutan saan man siya magpunta. Magpapaalam lang sana ako sa'yo. May sakit kasi si Grace and she's looking for me. Pero huwag kang mag-alala, tatawagan naman kita. Maya-maya, para i-check ang lagay mo, basta huwag ka na lang masyadong magkikilos. Pupuntahin ko rito si Chisel, para may kasama ka. Anito kaya lihim siyang napatiim ng bagang. Nasasaktan siya, inaamin niya yon, pero sino ba siya sa buhay nito, para pigilan ito sa gagawin nitong pagpunta sa fiance nito. She's just a nobody, iyon ang totoo. Okay lang, kaya kung mag-isa. Huwag mo nang abalahin si Mia sa kanyang trabaho, dahil may pamilyang sinusuportahan yon. O sige na, umalis ka na, baka mamatay pa ang babaeng yon kapag hindi mo pa pinuntahan. Sabi niya, pero sa isip na lamang ang mga huling katagang sinabi niya. Pinalis niya ang kamay nito at umayos ng higa sa kanyang kama. Pakilok na lang yung pinto pag alis mo, dagdag pa niya bago ito tinalikuran ng higa. Rinig niyang bumuntong hininga ito at tila nahihirapang magdesisyon kung iwanan ba siya para puntahan ang kasintahan nito o mananatili sa kanyang tabi. Pero makalipas ang ilang sandali, ay naramdaman niyang umalis ito sa kanyang tabi, at kinintilan siya ng halik sa noo, bago ito lumabas sa kanyang silid. Nang mawala ito ay marahan siyang sumulyap sa pinto at saka bumangon. Bumaba siya ng kamat, lumapit sa may veranda. Mula doon tinanaw niya si Edward, na pasakay na ng kotse nito. Pero bigla itong tumingin sa gawin niya, at para bang hirap na hiyap umalis. Malungkot naman siyang kumaway rito, na ginantihan naman ito, bago tuluyang sumakay ng sasakyan, at nagmaneho palayo. Nang mawala na ito, nagdesisyon siyang umalis ng bahay, para mamasyal at libangin ang sarili. Hindi niya kayang manatili sa bahay, dahil alam niyang mamimiss lang niya doon si Edward. Hindi na siya sanay na hindi ito nakikita. Nasanay na kasi siyang halos doon na tumira ito sa bahay niya, kaya ngayon ay hirap na hiyap siyang mag-isa. Matapos niyang magbihis at ayusan ang sarili, ay lumabas na siya ng kanyang silid, bitbit ang kanyang bag at susi ng sasakyan. Buong inga siyang bumaba sa salas at dumiretso sa garahe, kung saan naroroon ang kanyang kotse. Medyo matagal na rin niya itong hindi nagagamit, dahil sa tuwing may pupuntahan siya, ay ipinagmamaneho siya ni Edward. Si Edward na ilang minuto pa lang na nakakaalis, pero sobra-sobra na niyang namimiss. Kung ngayon pa lang ay ganito na ang pangungulila niya sa binata, paano pa, pag nakaalis na siya. Pero sabi nga ng iba, bahala na si Batman. Siguro naman masasanay din siya, kapag tumagal nang hindi niya ito nakikita. 2 linggo na ang lumipas mula nang magpaalam si Edward kay Lily, pero hanggang ngayon hindi pa rin ito nagpapakita sa kanya. Ni tawag o text ay wala. Labis niya yung dinamdam. Mabuti na lang at dinadalaw siya ng kaibigan niyang si Mia, kaya, kahit na papaano, ay nababawasan ang lungkot na kanyang nararamdaman. Sinasamantala naman niya yon upang magpatulong dito sa pag-aayos ng kanyang mga dokumento, at pasport na mabilis naman niyang naayos, palibhasay sanay na sa pag-aasikaso ng kung ano-ano. Mahilig kasi itong mag-travel kasama ang pamilya, kaya sisiw lang dito na ayusin ang kanyang mga kailangan. Friend, sigurado ka na ba talagang pupunta ka na sa Europe? Paano na si Sir Edward? Aano na baby niyo? Kaya mo ba talaga siyang ilayo sa kanyang ama? Tanong ni Mia sa kanya, kaya saglit siyang napahinto sa ginagawang paglalagay ng kanyang mga mahahalagang papeles sa isang envelope at sinulyapan pa nito. Anong paano? Di ba nga kinalimutan na niya kaming mag-ina? It's more than 3 weeks nang lumipas simula nang magpaalam siya sa akin.
Nangako siya pero anong ginawa niya? Hanggang ngayon ni Anino wala. Siyempre nga naman mas importante ang babaeng, yon kaya sa aming mag-ina. Sino ba naman kami sa buhay niya, di ba? We're just a nobody at mas makakabuti sa aming lahat kung lalayo na lang ako. Kami ng babi ko. Kapag nagtanong siya kung nasaan kami, ang sabihin mo hindi mo alam. Doon na lang siya sa grace niya. Akihanap na rin ang buyer ng bahay ko, baka kasi doon na kami sa Spain manatili for good. Sabi niya bago isinukbit ang kanyang bag. Gayong araw na ang kanyang alis patungong Spain, at wala na siyang balak pang bumalik sa Pilipinas. Kung importante talaga kay Edward ng babi nila, madali lang para dito na hanapin ang kinaroroonan niya, lalo na't marami naman ang koneksyon. O sige, mukhang hindi na rin naman kita mapipigilan sa gusto mong gawin. Ang mabuti patulungan na kitang ibaba ang gamit mo. Presenta nito kaya tumango na lamang siya at nauna nang lumabas ng kanyang silid. Friend, ikaw na bahala dito sa bahay ko ha. Don't worry, bibigyan kita ng komisyon kapag naibenta mo. Ikaw na rin ang bahalang magpresyo. Nasa kwarto ko naman, mga kailangan mong papeles. Kumpleto na yon at wala ka nang magiging problema. Sana makadalaw kayong mag-anak doon sa akin, ha? At huwag mong kalilimutan ninang ka ng babi ko. Anya sa kaibigang nakasunod sa kanya, pababa ng hagdan. Ako nang bahala sa lahat basta mag-ingat ka sa flight mo. Malungkot na wika nito, pero hindi na niya ito pinansin, dahil itinuon niya ang kanyang atensyon sa mga steps ng hagdan. Isa pa, ayaw rin naman niyang magpaalam ng silang dalawa, dahil alam niyang magkikita rin naman sila, kapag binisita siya ng mga ito sa bansang pupuntahan niya. Nang makalabas sila ng gete ay sinulyapan niya ang bahay na naging saksi kung paano nabuo ang damdamin niya, para kay Edward, pero agad din siyang sumakay sa loob ng van na maghahatid sa kanya sa airport. Hindi na dapat niyang alalahanin si Edward, dahil masaya na ito sa piling ni Grace. Kuya, pakisakay na, agad namang tumalima. Sumakay ito ng van at tumabi ng upo sa kanya. Kinuha nito ang isang bottled water, na hindi niya napansin ngang sumakay siya sa van. Oh, baka mauhaw ka, uminom ka muna, maganda ng hydrated lalo na sa init ng panahon ngayon. Isa pa, mas maganda sa buntis ang palaging umiinom, para iwas heat stroke. Sabi nito habang binubuksan ang bote ng tubig. Matapos buksan ay ibinigay sa kanya. Nag-aalangan naman niyang kinuha yon at uminom ng ilang lagok, bago ibinalik dito at saka umayos ng upo. Matagal pa ba? Baka malete na ako sa flight ko. Tanong niya sa kaibigan sabay sulyap sa suot niyang wristwatch. 1:00 ang flight niya, at 11:30 na kaya hindi niya mapigilang mag-alala, dahil may kalayuan ang bahay niya sa airport. Saglit lang, kinukuha pa ni Kuya, yung isang bagahe mo. Animiya kaya tumango na lamang siya habang panay ang hikab. Umidlip ka muna kaya, gigisingin na lang kita kapag nasa airport na tayo. Mukhang antok na antok ka na eh. Suhestyon nito. O sige, bigla kasi akong inantok eh. Gisingin mo ako ha, si Bobby kasi napakaanok. Natatawang saad niya, bago hinaplos-haplos ang kanyang tiyan ng may ngiti sa labi. Nang hindi na niya mapigil ang antok, ay umayos siya ng upo at saka pumiki. Mabilis naman siyang hinila ng antok, kaya hindi na niya nalaman kung ano mga nangyayari sa kanyang paligid. Nagising siya sa pakiramdam na may humahaplos sa kanyang ulo at mayat-mayang paghalik sa kanyang noo, kaya bigla siyang napamulat at napabalikwas ng bangon, kaya lang ay bumungad sa kanyang may kadilimang paligid, pero hindi yun naging hadlang para makababa siya ng kama. Sino ka? Nasaan ako? Kinakabahan niyang tanong habang humahakbang paatras. Hindi kasi niya makita ang mukha ng lalaki, dahil masyadong malamlam ang ilaw na nasa may pinto ng silid na kinaroroonan nila. Mula sa kama nakita niyang bumaba ang lalaki, at humakbang patungo sa kinaroroonan niya, kaya bigla siyang naalarma. Naghagilas siya ng bagay na pwedeng gamitin para protektahan ang sarili nang bigla niyang mapansin ang isang vese sa ibabaw ng kabine. Mabilis niyang kinuha yon at inaro sa lalaking isang hakbang na lang ang layo sa kanya. Sino ka? Saan? Sabihin mo. Anong kailangan mo sa akin? Kasabwat mo ba yung kaibigan ko? Alam mo bang lete na ako sa flight ko? Nanggagalaiting tanong niya rito, sabay wasiwas ng hawak niyang vese sa ere, pero sa isang iglap ay nawala, yun sa kanyang kamay. Sa sobrang galit niya sa lalaking nasa harapan, ay pinaghahampas niya ito sa dibdib gamit ang kanyang mga kamay. Pero mukhang baliwala lang, yun dito nang mapagod ay napaupo na lamang siya sa sahig at napaiyak. Oh the heck, anong pamilyar na boses. He's withered, don't see why, it's me, Edward, dagdag pa nito. Binuhat siya nito pabalik sa kama, pagkaisagli itong nawala sa kanyang tabi, kasunod ang pagkalat ng liwanag sa kabuuan ng silid. Bon. Hindi makapaniwala ang sambit niya sa pangalan nito.
habang ito naman ay matamis na nakangiti sa kanya. Yes sweetheart, it's me, sabi nito. Nandito na ako, nagbalik na ako sa inyo ni Bobby, at kahit kailan hindi na ako muling aalis pa. Hindi ko na kayo ulit iwan, tanga ko. I'm so sorry kung ngayon lang ako nagpakita sa'yo, pero isa lang ang sigurado ko. Hindi na tayo maghihiwalay pang muli. Dagdag pa nito kaya napahagulgol na lamang siya ng iyak. Kung ano man ang galit na meron siya, para dito nang iwan siya nito, ay parang bulang biglang naglaho, at ang tanging naiwan ay ang pagmamahal. Akala ko kinalimutan mo na kami, akala ko hindi mo na kami babalikan, akala ko. Hindi na niya natapos ang kanyang sinasabi nang angkin nito ang labi niya. Nagulat man saglit lang yon, at agad rin niyang tinugon ang halik ng lalaking minamahal. I love you sweetheart, I love you so much. Don't see why. I'm here at hindi na ako muling alis pa. I'm sorry kung natagalan, may mga inayos lang ako sa pagitan namin ni Grace at ngayon masasabi ko na sayong ikaw ang gusto kong pakasalan. Gusto kitang makasama habang buhay. Kayo ni Bobby, sana pumayag ka. Mahabang sabi nito nang maghiwalay ang mga labi nila. I love you too and I'm so sure na gusto rin kitang makasama habang buhay, pero pahingi pa ng kiss. Bitin eh. Sabi niya rito na ikinatawa nito, pero ibinigay rin naman ang gusto niya. Isang buwan matapos alukin ng kasal ni Edward, si Lily, ay ginanap ang kanilang civil wedding. Ayaw kasing pumayag ni Lily na magpakasal sila sa simbahan, dahil malaki na raw ang tiyan nito, at nahihirapan na itong kumilos, at dahil ayaw rin naman niya itong mahirapan pa ng husto, kaya pumayag na rin siya. Kaya lang ay may kondisyon at iyon ay magpapakasal sila sa simbahan, matapos nitong manganak na sinang-ayunan naman ito. Dahil nga buntis na ang asawa at nahihirapan na itong magkikilos ay hindi na sila nag-honeymoon. Hindi naman na kasi kailangan. Yon, dahil mas nauna na itong nabuntis, kaya sa kanilang pag-iisang dibdib, kaya nanatili na lang sila sa bahay. Pero ipinangako niya sa sariling babawi siya kapag kinasal sila sa simbahan. Sisiguraduhin niyang susulitin niya ang kanilang honeymoon, but for now, magfo-focus muna siya sa kanyang asawa na wala yatang sandali na hindi siya pinapangiti, dahil sa bawat araw na lumilipas ay pinaparamdam nito sa kanya kung gaano siya nito kamahal. Hindi rin naman siya pumapalya na iparamdam dito kung gaano niya ito kamahal sa isip, kilos at gawa. Hey sweetheart, pukaw niya sa asawang kasalukuyang nakahiga sa isang malaking duyan na nasa ilalim ng 2 puno, habang nagbabasa. Sinulyapan naman siya nito at pagko'y itiniklop ang libro, at ipinatong sa tabi. Bago siya sinenyas sa natumabi rito na ginawa naman niya. Tapos ka na ba sa trabaho mo sweetheart? Tanong nito sabay yakap sa kanya. Nginitian naman niya ito at puno ng pagmamahal na hinagkan sa noo sa kaginantihan ng mahigpit na yaka. Tapos na po ako aking mahal kaya pwede na akong makipagbonding sa'yo, anya. Inabot niya ang kamay nito at dinala sa kanyang labi at binigyan ng munting halik bago hinaplos ang tiyan nito. Kulang-kulang 2 buwan na lang at manganganak na ito. At excited na siyang mamasid ang kanilang Bobby girl. Wala naman kasing problema sa kanya kung babae o lalaki ang Bobby. Basta healthy ay masaya na siya. Sweetheart, umaming ka nga, kasabwat mo si Mia ano sa mga plano mo dati? Tanong nito bahagya naman siyang natawa sa tanong nito. Ang tagal na nun, pero hindi pa rin pala nito nakakalimutan, pero sa totoo lang ay si Mia ang kanyang naging mga mata, habang abala siya sa pag-aayos sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa dating fian. Nung una, nahihirapan siyang hiwalayan si Grace dahil hindi talaga ito pumapayag at nagwawala pa na nauwi sa pagtatangka nitong mag-suicide. Pero kalaunan ay tinanggap na rin nito ang katotohanang hindi na niya ito mahal. Sinisisi pa nga nitong sarili dahil naging pabaya ito at nawalan ng oras sa kanya, which is totoo naman, pero hindi naman niya ipinaparamdam na sinisisi niya ito. Baka kung hindi ito naging pabaya ay hindi niya asawa si Lily ngayon at baka wala silang munting anghel na hinihintay na iluwal sa mundo. In short, thankful talaga siya sa dating kasintahan at dalangin pa rin niya na sana makahanap ito ng lalaking nararapat dito. Basta siya sobra-sobra ang saya sa piling ng kanyang asawa. Akala ko nakalimutan mo na ang tungkol diyan. Hindi pa pala pero tama ka nga sweetheart, kasabwat ko siya sa lahat. Siya rin ang nagsilbing mga mata ko habang malayo ako sa'yo, but I hope na hindi ka nagsisisi na pinakasalan at minahal mo ako kasi kung akong tatanong mo. Very thankful ako sa mga nangyari kasi kung hindi kita nabuntis, hindi kita mamahalin at hindi rin kita misis ngayon. Baka wala rin akong munting anghel soon, saad niya. Thankful din naman ako kasi sinagip niyo ako ni Bobby sa matinding kalungkutan dahil sa paghihiwalay namin ni Henry, dati. But you know what? Hindi pa rin ako lubusang makapaniwala na ang boss ko dati asawa ko na at amo pa ng Bobby ko Nung una nga hindi ako makapaniwala that I'm carrying MY boss's baby but now MY beloved husband na and he.
I love you so much, sabi nito. Hindi naman niya mapigilang mapangiti dahil sa mga sinabi nito. I love you too, sweetheart. But I have a suggestion. Gusto mo bang taong-taon ay dadaanin sa iyong sinapupunan ang baby natin? Mas maraming anak mas masaya. Biro niya rito, pero pinaningkitan siya nito ng mga mata. Sweetheart naman, ginawa mo naman akong paanaking ano. Pig na sunod-sunod ang panganganak. 3 years gap lang ang gusto ko bago ulit natin sundan si Bobby. Hindi rin naman madali na magpalaki ng bata. Ngat may pera tayo, pero mas maganda kung focus muna tayo sa isa't saka gusto mo ba kada taon ilang beses ka lang nakakaskor? Tanong nito kaya napahagalpak siya ng tawa sabay sagot ng no. Sino ba namang asawa ang gugustuhin na limitado lang ang maliligayang gabi? Pero sigurado siyang hindi siya yon dahil matagal na siyang nagtitiis na hindi maka-score sa kanyang asawa. Ayaw naman niyang ilabas sa ibang babae ang init ng kanyang katawan at ayaw rin niyang masira ang kanilang pamilya kaya niyang magtiis. Huwag lang masira ang pamilyang binuo niya. 3 years gap, okay na ako doon. Kung gusto mo 5 pa, para mas focus tayo sa ating munting anghel. Siyempre, pag well-guided si Bobby. Happy si Daddy. Anya kaya napapailing na umunan sa kanyang dibdib ang asawa. Puro ka talaga kalokohan, sweetheart. Pero kung saan ka masaya-masaya na rin ako. Siyempre wala naman akong hindi gagawin para sa'yo eh. Basta para sa ikakasaya mo ang mabuti pa kantahan mo na lang ako pampaantok ko. Hirit nito kaya napanguso siya. Ginagawa mo naman akong singer na kumakanta ng lullaby, para sa'yo eh. Pero kung may kapalit na kiss bigla siyang. O kanta na, utos nito sa kanya. Pero umiling siya dahilan para magsalubong ang mga kilay nito. O bakit na naman? Tanong nito na para bang naiinis sa kanya. Bitin too fast naman kasi dapat lagyan mo ng konting intimacy, sweetheart. Konting panunukso at medyo tagalan mo. Sabi niya. Ganun pa ang niloloko mo naman ako eh. Pero sige na nga dahil makulit ka. Saad nito bago siya muling hinalikan, but this time medyo matagal na kaya lihim siyang napangiti. Ngiti ng tagumpay. Matapos siyang pagbigyan nito ay ginawa na niya ang gusto nito. Kinantahan niya ito ng isang awitin na siya na mismo ang nagkompose para dito. Isang awitin na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa babaeng pinakamamahal at mamahalin habang buwakas. TNN-ET Winnie Lily Jonathan Henry Baron Edward Kreisel Maya Janelle Grace